Mateo Kapitulo 21. At nang malapit na sila sa Jerusalem, at magsidating sa Bethphage, sa bundok ng mga alivo, ay nagsugo nga si Jesus ng 2 alagad. Na sinasabi sa kanila, magsiparon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno, na may kasamang isang batang asno, kalagin ninyo, at dalhin ninyo sa akin. At kung ang sinoman ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon, at pagdakay kanyang ay padadala sila. Nangyari nga ito, upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi. Sabihin ninyo sa anak na babae ng Sayon, narito, ang hari mo'y pumaparito sa iyo, na maamo, at nakasakay sa isang asno, at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. At nagsiparon ang mga alagad, at ginawa ang ayon sa ipinag-utos ni Jesus sa kanila. At kanilang dinala ang babaeng asno, at ang batang asno, at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit, at dito siya'y sumakay. At inilalatag sa daan ng kalakhang bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit, at ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy, at inilalatag sa daan. At ang mga karamihang nang asa unahan niya, at ang nagsisunod, ay nagsisigawan, na nagsisipagsabi, Hosanna sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosanna sa kataas-taasan. At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan, na nagsasabi, sino kaya ito? At sinabi ng mga karamihan, ito'y ang propeta, Jesus, na taga Nazareth ng Galilea. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos, at itinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangamimali sa templo, at ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi, at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, datapwat ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. At nagsilapot sa kanya sa templo ang mga bulag at mga paylay, at sila'y kanyang pinagaling. Datapwat nang makita ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba ang mga katakatakang bagay na kanyang ginawa, at ang mga batang nagsisigawan sa templo at nangagsasabi, Hosanna sa anak ni David, ay nanggagalit sila. At sinabi nila sa kanya, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa, mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. At sila'y kanyang iniwan, at pamaron sa labas ng bayan sa Betania, at nakipanuluyan doon. Pagkaumaga nga nang siya'y bumabalik sa bayan, nagutom siya. At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan, at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang, at sinabi niya rito, mula ngayon huwag kang magbunga kailanman. At pagdakay natuyo ang puno ng igos. At nang makita ito ng mga alagad, ay nangagtaka sila, na nangagsasabi, ano't pagdakay natuyo ang puno ng igos? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya, at di manggagaalinlangan, hindi lamang manggagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka, at mapasugba ka sa dagat, ay mangyayari. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin, na may pananampalataya, ay inyong tatanggapin. At pagpasok niya sa templo, ay nagsilapot sa kanya ang mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan, samantalang siya'y nagtuturo, at nangagsabi, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamahalaang ito? At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong, na kung inyong sasabihin sa akin, ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao? At kanilang pinagkatuwiranan sa kanilang sarili, na nangagsasabi, kung sabihin natin, sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan?
Datapwat kong sasabihin, sa mga tao, na natatakot tayo sa karamihan, sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan. At sila'y nagsisagot kay Jesus, at sinabi, hindi namin nalalaman. Kanyang sinabi naman sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Datapwat ano sa akala ninyo? Isang taong may 2 anak, at lumapit siya sa una, at sinabi, Anak, pamaron at gumawa ka ngayon sa ubasan. At sinagot niya at sinabi, Ayaw ko, datapwat nagsisi siya pagkatapos, at naparon. At siya'y lumapit sa ikalawa, at gayon din ang sinabi. At sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroroon, at hindi naparon. Alinbaga sa 2 ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una. Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang mga maninangil ng buwis at ang mga patutot ay nangauuna sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa daan ng katwiran, at hindi ninyo siya pinaniwalaan, datapwat pinaniwalaan siya ng mga maninangil ng buwis at ng mga patutot, at kayo, sa pagkakita ninyo nito, ay hindi man kayo nangagsisi pagkatapos, upang kayo'y magsipaniwala sa kanya. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, may isang tao, na puno ng sangbahayan, na nagtanim ng isang ubasan, at binakuran niya ng mga buhay na punong kahoy sa palibot, at hamukay roon ng isang pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang bantayan, at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain. At nang malapit na ang panahon ng pamumangga, ay sinugo ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka, upang tanggapin ang kanyang bunga. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin, at hinampas nila ang isa, at ang isa'y pinatay, at ang isa'y binato. Muling sinugo niya ang ibang mga alipin, na mahigit pa sa nanggona, at ginawa rin sa kanila ang gayon ding paraan. Datapwat pagkatapos ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki, na nagsasabi, igagalang nila ang aking anak. Datapwat nang makita ng mga magsasaka ang anak, ay nangagusapan sila, ito ang tagapagmana, hali kayo, siya'y ating patayin, at kunin natin ang kanyang mana. At siya'y hinawakan nila, at itinaboy siya sa ubasan, at pinatay siya. Pagdating nga ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin sa mga magsasakang yaon? Sinabi nila sa kanya, pupuksang walang awa ang mga tampalasang yaon, at ibibigay ang ubasan sa mga ibang magsasaka, na sa kanya'y mangagbibigay ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok, ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilagilalad sa harap ng ating mga mata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. At ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay madudurog, datapwat sino mang kanyang malagpakan, ay pangandulating gaya ng alabok. At nang marinig ng mga pangulong saserdote at ng mga Fariseo ang kanyang mga talinghaga, ay kanilang napaghalata na sila ang kanyang pinagsasalitaan. At nang sila'y nagsisihanap ng paraang siya'y mahuli, ay nanggatakot sila sa karamihan, sapagkat ipinalalagay nito na siya'y propeta.